Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, kasama ko po ngayon sa pagdiriwang si Father Frank Villanueva. Nasa Martes tayo ng ika-27 na linggo ng karaniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, at mga intensyon, mga nakross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin sa ating intensyon ang kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine at sa Israel. At ang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jonas, ang Diyos ay natutuwa dahil ang mga taga-Ninive ay nagbalik loob dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ni Propeta Jonas. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, tinanggap ni Marta ang ating Panginoong Hesus, ngunit pinili ang mas mabuti na pagkinig ng pagtuturo ng ating Panginoon na ginawa ni Maria. Sa buhay natin, kailangan nating tingnan ang balanse ng paglilingkod at ng pagkinig at pagsabuhay ng salita ng Diyos. Sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala sa ating buhay, pananalig at panampalataya, dumulog po tayo sa iyong Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing na mga kahilingan. Ang kanang loob mo sa amin ay ganun mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Nineve at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Nineve. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineve. Pagkaraan ng 40 araw, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako, bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineve, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Nineve, ito'y utos ng hari at kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay nagdamit ng sako. Taimtim na nanalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Nineve. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginooy, ako'y dinggin, pagka ako'y nananaghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghigi ng iyong tulong. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng 27 na linggo sa kanilang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Kasama ko po ngayon si Father Frank Villanueva sa ating pagdiriwang. Siya po ay unti-unting pinagaling ng ating Poong Hesus Nazareno. 3 karakter ang ating napakinggan sa araw ngayon. Ang unang karakter ay si Jonas. Ang pangalawang karakter ay si Marta. At ang pangatlong karakter ay si Maria. Kakaiba po itong 3 karakter. Mayroong parang hindi natin na malayan na kakaiba na parang may sinuway. Si Jonas, sinuway niya ang salita ng Diyos. Ngunit sa pilitan, iniluwal siya ng madambuhalang isda doon sa Ninibe. At sa kanya pong pagkwento tungkol sa nangyari sa kanyang buhay, ang lahat ng taga Ninibe, 10 na ang hari at ang kanyang mga kasamang mga opisyal sa Ninibe ay nagbago, nagbalik loob. Kaya tuwang-tuwa ang Diyos, hindi na itinuloy ang paggunaw o ang pagparusa sa Ninibe. Nag-alinlangan, pero dahil makapangyarihan ng Diyos, may nangyari din. Ang pangalawang karakter, si Marta. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 38 hanggang 42, ang pangalawang karakter na si Marta, siya yung tinatawag nating aksyon. Punong-puno ng pagkilos at paggawa. Pero may problema ito si Marta pag tingnan natin. Sa kaugalian ng mga Hudyo, hindi dapat ang isang babae ang tatanggap ng panauhin ng lalaki. Dapat lalaki, so wala doon si Lazarus na kapatid ni Marta, pero si Marta ang siyang tumanggap ng Panginoong Hesus at pinapasok sa bahay doon sa Betania. Hindi po yan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo na hindi pwede makapasok ang isang bisita na lalaki sa isang dalaga kapag wala doon ang lalaki sa bahay.
Si Marta, abalang-abala sa paghanda. Siya ay nagluto at nagreklamo. Sinabi pa niya sa ating Panginoong Hesus na Panginoon, sabihin mo po sa kapatid kong tulungan naman ako. Kasi nagreklamo siya na parang hindi tumutulong ang kanyang kapatid ni si Maria sa kanyang paghanda para sa ating Panginoon. Okay naman yung paghanda. Napakaganda ang isang pagtanggap ng tao na ating pakainin. Pero dapat nating tingnan ang ating Panginoong Hesus Nazareno ay isang tagapagturo. Siya ay rabbi. At dahil tagapagturo ang isang rabbi, pumunta siya sa lugar ng Bethania na lugar ni Marta at ni Maria upang magtuturo. Pero mas pinili ni Marta ang paghanda ng pagkain. Ang pangatlo na karakter ay si Maria. Si Maria naman, may question pa rin. Ang kanyang ginawa, nakaupo doon sa paanan ng Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus siya ang rabbi o ang guro. Hindi po pwede ang isang babae na uupo sa harap ng isang rabbi at makinig upang turuan. Yun ay para lang sa mga disipulo na mga lalaki. Kaya may question man itong tatlo na karakter, ngunit sinabi ng ating Ebanghelyo ngayon at sa ating Panginoong Hesus, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang pinili ni Maria ay ang makinig. Ang makinig sa pagtuturo. Sapagkat ang ating Panginoon ay isang guro, isang rabbi, isang master. Kailangan na mayroong makinig sa kanya. Higit pa sa mga paghahanda. Higit pa sa kung ano na paghanda natin na siyang pagtanggap ng ating Panginoong Hesus ay ang tunay na pagkinig sa salita ng Diyos. Mga tatlong karakter. Kakaiba ang nangyari sa ilang buhay, ngunit ito rin ang karakter na nagpahayag ng bawat isa sa atin. Gaya ni Jonas, kuminsan tayo ay nag-alinlangan. Hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, pero magtagumpay din ang Diyos. At gagamitin ang lahat ng Diyos upang tayo ay maging instrumento sa pagbalik loob o sa pagbabago o dili kaya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos o sa turo ng Diyos. Pangalawa, maaring hindi man ayon sa tradisyon at kultura na ang ginawa ni Marta ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus na isang guro at pinatuloy sa bahay na siya'y hindi dapat ang gagawa. Ngunit sa kanyang ginawa, tayo rin ay kaparihas noon na dahil siguro sa ating mga kinabalahan sa buhay, kuminsan mas nakita natin ang mga maliliit na bagay at hindi natin nakikita ang mas importante at mahalaga at walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dapat makikita rin natin sa buhay natin na ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesus o ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ay kinakailangan na siya mga gabay ng ating buhay. Kuminsan tayo ay parabang punong-puno na ng aksyon, nakalimutan natin na tayo makinig rin sa mga salita ng Diyos at namnamin ito at isabuhay. Pangatlo, ang ginawa ni Maria. Okay ang ginawa ni Maria. Pero dapat sa pagkinig, kailangan rin nating tingnan na sa buhay natin, priority ang Diyos at ang kanyang pagtuturo at ang kanyang salita para sa atin. Pero dapat mas mahalaga ating buksan ang ating mga puso upang kapag may puwang na ang ating mga puso, matanggap na natin ang ating Panginoong Hesus
at siya dapat ang pumapanginoon sa buhay natin. Siya dapat ang magiging sentro sa buhay natin. Siya dapat ang saysay at tabulan ng buhay natin. Siya dapat ang tunguhin natin. Kaya, kinakailangan na itong tatlong karakter ay magturo sa atin. Kaano man kakaiba ang ating karakter, nariyan pa rin ang panawagan ng Diyos na iba't iba man ang ating pagkatao, iisa lang ang dapat makipag-ugnay sa Kanya ng malaliman. Pamagitan ng pagmamahal na mayroong iba't ibang mga paraan. Sapagkat masigit sa lahat ay ang pag-ibig sa Diyos at kung paano ito isabuhay ng bawat isa upang ang Diyos ay siya maging sentro sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng napag-alaman ni Maria at Marta, nabunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nahan sa ating piling. Manalangin tayo sa Diyos na narito at nakikinig sa atin. Atin pong itutugon, Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas, naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang ipakita sa amin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lagi naman namin siyang tanggapin sa aming buhay at magkaroon siya ng puwang sa aming puso. Hiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ng ipatido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahain ng mga alay na iyong inahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas, naway sumaamin. Sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming mahayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakihirapan sa pagitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa namang sisiawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyin sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang maragad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya ni naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at pagkabuhay ng anak, nalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Pusuin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ng lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mara Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Available na po ang ating All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buwan-buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagkasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pasalamatan po natin si Father Frank na kasama ko ngayon sa pagdiriwang. Palakpakan po natin si Father Frank. Ang ating mga naglilingkod ngayon at lahat ng narito, palakpakan po natin ang lahat. Salamat po sa lahat ng nakiisa sa atin, sumita ng live streaming sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat din sa lahat na laging tumutulong at nagbibigay ng donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Sa atin pong misa ngayon, mayroon tayong 3 karakter. Si Jonas, si Marta, at si Maria. Kailangan nating ibalanse ang ating buhay na pakinggan natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Gaya ng nangyari kay Jonas na nagbago at pinakinggan ang salita ng Diyos. Ibalanse rin natin ang aksyon at ang buhay panalangin. Ang aksyon na representa ni Marta at ang buhay panalangin ni Maria. Dapat mayroon tayong tunay na pagsintro sa Panginoon sa ating buhay. Ngayon na po, ang basbas. Nangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inayos na ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kalingan ang kanan at susumamo sa iyo. Makamtano nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na may maalala ang pangako na sa binyag, na ikaw ang niibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazaret.